Plant Industry ay isang ahensya ng Philippine government sa ilalim ng Department of Agriculture na responsable sa pagtulong at pagsuporta sa Philippine plant industry sector. Maliban dito, ay in charge sila sa plant research at crop production. Itinataguyod ng BPI ang plant industry sa pamamagitan ng mas bago at mas mainam na pamamaraan gaya ng pagsasaayos ng mga batas at regulasyon ng plant industry. Taong 2001, sa administrasyon ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, pinagtibay at pinaganda ang layunin ng Bureau of Plant Industry upang mas mapag-aralan at mapaunlad ng pagpaparami ng mga tropical fruits, legumes at white potatoes para alamin kung paano ito mapaparami sa iba't ibang paraan at magkaroon ng sapat na dami ng mga naidi-distribute na buto ng halaman at maging tuloy-tuloy ang pagpaparami nito. Kaya naman ang Bureau of Plant Industry ay nagdiriwang ng 83rd anniversary na ang tema ay Organikong Paghahalaman, Magsasakay Kikita, Kapaligiran Sasagana. Ito ay patuloy sa pagtulong at pagtuklas ng mga makabagong teknolohiya upang matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka. Ako si Jinky Pearl Lustica at approve sa amin ang ahensyang ito. Thank you very much, Jinky, at welcome back to our program. Ang ating kasama ngayon si Mr. Henry Carpio, ang OIC at Assistant Director ng Bureau of Plant Industry. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Elay. Okay, kanina medyo nagkukwentuhan na kami off-cam, ano? The Bureau of Plant Industry is under the Department of Agriculture. Yes. Okay. Dati siyang may kasama siya eh. Yeah. Okay, and that was? That was a Bureau of Animal. Pero ngayon pinaghiwalay na siya. Yes, dahil dun sa batas na 3639 that was issued noong January. No, pinaghiwalay itong dalawang ahensya ito. Yung Bureau of Animal Industry ay concern nila about animal health and animal byproduct, at saka yung plants naman, yung crop production at saka plant research napunta naman sa BPI, and that was 1930. Of course. Now, there was once upon a time na leader ang Pilipinas, no, sa pagpaproduce ng agricultural products. By agricultural products, we mean yung livestock at saka itong plant, no po. Ngayon, because of the growing global market, saka nagkakaroon din ng mga bagong technology, nagkaroon ng need to focus no, sa plants. How rich is the Philippines pagdating sa kakayahan nating mag-produce ng crops? Rich po, mayaman po ang ating Pilipinas, ano? Dahil nandito na po lahat. No? Yung, lahat talaga, sir, ha? Oo. Kailangan lang dito yung maging masipag yung ating mga kababayan na magtanim, kasi halos lahat ng mga halaman ay pwedeng itanim, no? Dito sa atin, no? Tutubo rito. No? Meron na nga, sir, mga innovations yung mga dating natatagpuan lang natin sa mga malalamig na countries na papatubo na rin natin dito. Yes, yung mga tropical fruits, no, mga vegetables, pwedeng tumubo, no? Wala na pong imposible dito sa atin. Yes, okay. Basta't maging masipag lang po tayo, marami pong mangyayari. Okay. Now, alam din natin, sir, na ang mga farmers natin, malaki ang risk, no, na tinitake when they plant. Kasi once they plant, ang tagal nung hihintayin nila, and a lot of things can happen. Yes. Nandiyan ang magbagyo, nandiyan ang mapeste. At ito ay isa sa mga responsibility ng Bureau of Plant Industry. Yes, oo. How do you do this, sir? Anong serbisyo? Meron po tayong mga kwan dito, may mga ginagawa po ang ating ahensya rito, yung para sila matulungan, no? Tulad yung paggawa ng mga biocontrol agents, Okay. no? Para hindi na po sila gumamit ng mga chemicals, no? Kasi ang chemicals nakakasira po ito sa ating kalikasan at sa ating kalusugan. So By chemicals, you mean to say yung mga chemical pesticides? fertilizer, mga pesticides, Okay. no? Ngayon, ang ginagawa po ng ating ahensya ngayon, yung pagproduce ng mga biocontrol agents tulad ng, let's say, we have yung para sa scale insect, no? Yung coconut, kasi may problema tayo ngayon sa coconut because of the scale insect. So ito yung tinatawag namin na biocontrol agent na Chilocorus. Yun ang tawag mo doon sa na yun. So this substance Chilocorus comes from a plant also? No, ito yung natin ito yung minomultiply po natin ito, no?
Yung Chilocorus nito. Ito yung pesterin ito. Pesterin. Okay. No? Pesterin Kaya ito. pala siya bio. Para ito i-control yung skin insect na yan. Okay. No? Pesterin yan. So, minumultiply po natin ito, nagkakaroon ng mass production. Ito nga yung tinatawag na Chilocorus at saka Thalassemia. Then, yung adults niyan, no? I-release natin doon sa mga areas na yon Na-infested. Para sa ganon, sila na ang bahalang maghanap doon sa... Right. Yes, ganon. Parang nagpakawala tayo ng army doon. Isa lang na yun, nila. no? Okay. Then another one, we have also yung tinatawag nating Metarhizium. Okay. Yung Metarhizium naman, ito naman ang kinokontrol nito, yung mga Lepidopterous insects or yung moth. Pag Lepidopterous, ito yung may mga pakpak for wings. No? Ito yung kanyang kinokontrol. Then we have another one, yung earwigs. No? Yung earwigs naman, ang kinokontrol nito yung brontispa. Sa inyong din ito Okay. No? So brontispa. Okay. Then we have another one, yung fungus. So magtataka kayo bakit fungus, no? Ito yung trichoderma naman, no? Ang kinokontrol naman ng trichoderma ay yung mga borer, yung mga stem borer, no? Fruit borer. Yung mga nambubutas. Yung mga nambubutas, no? Yun ang kinokontrol nito. Okay. Yung I mean trichogramma, no? Trichogramma. Then yung trichoderma, na ang kinokontrol naman ng trichoderma, ito yung fungus pala. Ito yung fungus, yung trichoderma. No? Trichoderma, ang kinokontrol nito, ito yung fusarium. No? Fusarium na nasa lupa. Okay. So, pagka in-apply mo yan, ikokontrol na ngayon yung fusarium wilt or yung bacterial wilt. So, essentially, ang ginagawa natin dito, nagpa-provide tayo ng check and balance doon sa, kasi di ba pagka nagkaroon ng infestation, automatic, hindi mamamatay yung plant, mawawala ng ani, masisira ani, hihina ang ani. So what we're trying to do right now, ang thrust ng Bureau of Plant Industry is to use biologicals. Yes. Is that the right word to use? Yeah, biological control. So, nandito na sa atin yan. No need to import, no? Kasi nasa sa atin na yon. Yung mga available resources na yon. Right. Tapos, wala siyang harm na dinudulot sa environment and to health. Okay. Now, sir, in view of this, no, how do you discover, paano nyo nadi-discover itong mga insects na ito at saka mga biological agents para makombat? Meron ba tayong research and development? Yes. Yeah. Meron tayong research and development na sila yung tumutuklas nito para sa ganun from there makakakuha tayo, makaka-generate tayo ng technology para yun naman ay i-disseminate natin sa ating mga magsasaka. Okay. Now, I have to go to the costing, sir, no? Kasi syempre pagka magsasaka ang pinag-uusapan natin dyan, we know kung gaano kahirap ang magtanim. Yung palang itatanim nila, yung gagamitin nilang tools para sa farm, mahirap na. Anong klaseng service or how exactly do we provide these services? May binabayaran ba ang ating mga magsasaka dito? Actually, free ito libre, no? Libre. Ang ginagawa ng Bureau of Plant Industry itong Maine, no? Kami po yung nagproduce ngayon ng mga mother stock. No? Kasi hindi namin pwedeng i-cater lahat the whole, no? Of course. Yung mother stock na yan, no? Pag na-produce namin yon, then ibibigay namin sa mga laboratories in the region. At sila na po yung ngayon ang magfa-further multiply, then yun na yung ipamimigay sa ating mga farmer. Libre po yun. Okay. Let me repeat lang, para sa kapakanan ng ating mga kababayan, itong particular service na ito is for free. Yes. At ito in coordination with your regional offices. Okay. Mga kaibigan, I know that yung ating mga magsasaka dyan, at saka yung may mga kamag-anak na magsasaka, very interested na dito sa ating topic, lalo na narinig yung word na libre. Pinoprovide ng Bureau of Plant Industry. If-flash po na direct, paki-flash yung contact details ng Bureau of Plant Industry para makapagtala na yung ating mga kababayan. Meanwhile, we have to take a short break. We'll be right back.